Ayan. Yung Colossians po ay sinulat ni Apostol Pablo sa kulungan. At dito makikita mo yung kanyang pagnanais na maibahagi ang salita ng Diyos sa mga taga-Kolosas. At halimbawa na lang na kung titingnan natin yung time nila noon na kung saan ay ibinigay ni Tychicus or Tychicus at yung kasama niya si Onesimus na dinala yung sulat doon sa Colossae o Colossus, ay ano kaya yung kanilang pakiramdam, ano yung sitwasyon nila na bagamat si Paul ay nandoon sa kulungan, ay siya pa yung nagbibigay ng encouragement doon sa kanila. At alam naman natin na mababasa natin dito na si Apostol Pablo ay hindi pa nakarating doon sa Colossus dahil yung verse 4 na since we have heard your faith, at sa 2 verse 1 nakalagay naman doon, who have not seen me face to face, from Laodicea. Kaya pero paanong ganun yung kanyang karapatan na sabihan sila? Maaring si Tychicus, si Epaphras na siyang nagdala ng sulat na dito kay Apostol Pablo doon sa kulungan, na kung saan ay humihingi siya ng payo dahil mayroong mga pumapasok o dumadaan ng mga eretikong mga turo. At doon makikita natin na yung kanyang pagmamahal doon sa mga taga-Kolosas, dahil maaring si Epaphras ay natuto siya kay Apostol Pablo sa pagtuturo ni Apostol Pablo doon sa Efeso sa Hall of Tyrannus ng mga 3 taon. Maaring naabot siya ron, at ito naman ay dinala ni Epaphras doon sa Colossus. Kaya ngayon, dahil dumating yung problema, may mga napipintong eresiya na kung saan ay nandoon yung mysticism, yung mga legalism ng mga Judaismo. Kaya nga, kung ating titingnan, kung ating iisipin, ano kaya ang nasa sa isipan ng mga nanduroon na aabutan ng sulat na ito, sila Apia, sila Archippus, at maging si Onesimus, at maging si Philemon, na siyang isang mayamang miyembro ng church na inopen yung kanyang bahay para pagtipunan ng mga bagay na ito. At malalaman din naman natin kung ito'y gabi ng yayari, makita na yung ilaw nila roon ay lampara lamang, na hindi katulad sa atin ngayon, sadyang maliwanag. Pero nandoon, binabasa nila, isa yung nagbabasa at sila'y mataimtim na nakikinig. Kaya nandoon yung kanilang mataimtim, yung atintibong pagnanais, yung pagnanais na mapakinggan ang lahat ng mga bagay na ito. At mapapansin din na naman natin dito, yung sinabi niya roon sa verse 6, yung 1 verse 6 na kung saan ay since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Hindi lamang nila narinig, kundi ito'y kanilang naintindihan yung katotohanan ng mga salita ng Panginoon, nang ito'y ipinahayag sa kanila ni Epaphras. At tinaga sila ni Epaphras na maturuan. Kaya lang mayroong mga bagay na siyang dumadaan sa kanila. At ano ba yung dalangin ni Paul? And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will.
yung kanyang kalooban ay matutunan nila in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all the power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share the inheritance of the saints in light. Pag marinig mo yung ganoong mga bagay na ikaw ipinapanalangin na siya pang nakakulong, ikaw na nasa labas, ini-encourage ka niya, hindi ka ba matutuwa? Hindi ka maluluha? Dahil dyan tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos sa sumasalangit, narito kami nagpupurit, nagpapasalamat dahil kami, O Diyos, ay inabot ng iyong salita sa magitan ni Apostol Pablo na tinalimbag sa Biblia at ito'y ayon pa sa aming mga sa salin namin, sa Tagalog, sa English man. Kaya nga po, O Diyos, at gayon din naman, O Diyos, hindi lamang po ito ay marinig, bagkus ito ay maunawaan ng bawat sa. Tulungan niyo po ako, O Diyos, na maipalawanag ko ito ayon sa iyong naisin. Nang sa gayon, O Diyos, ito'y hindi lamang sa isipan, bagkus dumaloy sa puso. Nang sa gayon, O Diyos, umuwi ang bawat isa na naunawaan ng lahat ng ito. At ikaw ang napapapurihan, ikaw ang nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Yung mga bagay na yung pagkaalam sa salita ng Diyos. Dito makikita natin na kung saan yung ating title ito, Living in a Manner Worthy of the Lord. Ito yung believer's purpose. Ito yung layunin ng mga mananampalataya na kung saan ay siya'y mamumuhay ng ayon na karapat-dapat sa Panginoon. At dito makikita natin yung tatlong bagay. Praying to be filled with His knowledge of His will. Ikalawa, fully pleasing to Him. Ikatlo, through God's help. Hindi natin kaya, pero sa magitan niya, mapangyayari na tayo ay makapamuhay ng ayon o karapat-dapat sa Panginoon. Kaya nga makikita natin ito yung mensahe natin. Ang bawat mananampalataya ay manalangin na maalaman nila ang kalooban ng Diyos at naisin na mabuhay ng karapat-dapat sa Panginoon at magpasalamat lagi dahil siya ang patuloy na gumagawa ng mga ito. Tinutulungan niya tayo. yung sa verse 9, and from the day we have heard, we have not ceased to pray for you, asking that you will be filled with the knowledge of His spiritual wisdom and understanding. Yung pananalangin mo na magkaroon ka nito, hindi lang inusal mo ito, taos sa puso mo. Yung taos sa puso, ikinuha ni Apostol Pablo na sila magkaroon ng ganun, ng kaalaman. Bagamat ito ay panalangin ni Apostol Pablo para sa Kolosas, andoon yung paggaganyak niya na sila ay mamuhay, na mayroong magkaroon ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Hindi lamang malaman nila ang mga bagay na ito. Yung word kasing fulfill, ito'y maging kompleto, yung accomplish, to be filled, or sumagana. Ito yung ibig sabihin niya. Hindi lamang napunuan, bagkus sumagana. Pag ikaw ay sumasagana sa kaalaman sa lahat ng bagay na ito ipapasa mo sa iba. Kaya ito ang naisin ni Apostol Pablo. At hindi lamang sumagana, hindi ka sasagana kung walang kapahintulutan ang Diyos. Hindi ka magkakaroon ng kaalaman kung walang kapahintulutan ang Diyos. Kaya kung nagkakaroon ka man ng knowledge, hindi ito lamang dahil sa nag-aral ka, nagbabad ka sa salita ng Diyos. Kung wala ang tulong niya, na ang reasoning mo o yung pagkaunawa mo dito, kung hindi niya kanya tulungan, baliwala. Dahil ang iyong pag-aaral
ay magkakaroon ka lang naman ng intellectual knowledge para sa iyong sarili. At darating ang panahon, pag ganoon ang kaisipan mo, baka yumabang ka. Di ba? Marami akong alam sa salita ng Diyos. Pero, nakikita mo ba na ito ay bigay lang din sa iyo ng Diyos? Pag ikaw ay puno ng kaalaman sa salita o sa kalooban ng Diyos, ito ang kikilos sa iyo para gawin ang mga bagay na ikaw ay mamuhay ng ayon ng karapat-dapat kay Kristo. Pag sinabi kasing filled, hindi lamang ito'y para kasi itong yung hindi lamang napuno, bagkus yung ibinabad ka. Parang yung pag nagmamarinate tayo ng karne, di ba? Gusto natin na pati sa kaloob-looban ay pumasok ito. Ganoon ang ibig sabihin ng filled. Mapuno. Hindi lamang sa isip, bagkus sa kaloob-looban ng ating puso. At ang pinaka-aim natin, mamuhay ng ayon sa kanyang nakarapat-dapat sa kanya. At mapapurihan siya. At pag ikaw ay napuno nito, yung pressure ng banal na espiritu na siyang nagtuturo sa atin, na siyang nagpapaalala sa atin, ayon sa sulat ni Juan, na ang lahat ng bagay na inaral natin sa kanyang salita ay ipapaalala. Yan mismo ay nanggaling sa salita ng Panginoon. Ito yung nagmo-motivate sa atin. Siya rin nagtuturo sa atin. Siya yung nag-uudyok sa atin na aralin ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang nag-aaral ka para aral lang, ganun lang. Kundi nag-aaral ka. Ano ba ang kalooban ng Diyos? Alam, napakaraming sita sa Biblia na kung saan ay pinapakita rito na kung saan ay yung kalooban ng Diyos. Ano ba yung kalooban ng Diyos na makikita natin? Kung papansinin nyo, dito o sa sulat na kasabay nito sa Efeso 1 verse 4 and 5, ito'y panalangin din ni Apostol Pablo. Pilipos pala yun. Efeso 4 at 5. Samahan nyo kung sa Tagalog po sa inyo, babasahin ko po sa ESV. Sabi, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. Pinili niya tayo mula pa sa bago pa yung pundasyon ng daigdig, na tayo ay magiging banal, walang dungi sa harapan niya, sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig din. At paano yon? Ano pa yung karugtunon? He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Yung naisin ng Diyos, ano ba? Ikaw ay maging banal, walang dungis, at hindi lamang iyon, inampun ka pa niya. Alam mo, yung matutunan mo yung will niya, ito'y isang blessing, isang gift na
dapat mo ipagpasalamat. Dapat nating ipagpasalamat lagi. Ano ba yun? Sabi sa Romans 12:2, bago yon, kung ating titingnan doon sa lumang tipan, sa Leviticus, sa chapter 2 pa lang, verse 3, hanggang matapos sa 23:33, ang laging tinatalakay doon ay kabanalan. Kabanalan, paano siya pagsisilbihan, at kabanalan sa pagsisilbi ng mga priest, at gayon din, kabanalan doon sa buong Israel na tinawag niya para ipakalat ang kabutihan ng Diyos. Na sila ay magkaroon ng espiritual na pagkaalam. Sabi dun sa Romans 12:2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by the testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Laging yung will niya na hindi, kaya mo i-aim na kaya pinapayo rito na huwag kang mag-conform doon sa daigdig, kundi matransform ka. Kunit paano ka matatransform? Kung hindi mo binabasa ang salita ng Panginoon, na kung saan sabi ni Pedro na nakukuha natin, na i-impart sa atin ang mga katangian ng Diyos habang binabasa natin ang kanyang salita ng ayon sa kanyang naisip. Hindi lamang pagbasa, bagkus nandun yung paghingi natin lagi. Na dito makikita natin, sinabi ni Apostol Pablo rin dito, sila'y nagdarasal na magkaroon siya ng mga bagay na makita doon sa kanilang buhay. Hindi natin makikita, malalaman, hindi natin makikita yung kalooban ng Diyos hanggat hindi natin ito naiintindihan, nauunawaan kung ano ito. Kaya maging doon sa napakaraming sitas na kung saan ay yung kalooban niya ay ano, kalooban niya ang bawat isang mananampalataya ay lumayo sa karumihan. Sabi nga sa Thessalonica rin, di ba? Sabi, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each one of you know how to control your own body in holiness and honor. Sa kadahilan ng tayo ay tinawag, hindi sa karumihan, bagkos sa kabanalan. Ayon sa verse 7. At hindi lamang iyon, napakaraming sitas talaga na sinasabi si Apostol Pablo. At tayo ay tinawag sa magitan ng pagpapabanal, sa magitan ng banal na espiritu, sa magitan ng pag-aalam, pagbabasa ng kanyang salita, na siyang magiging gabay natin para mangyari ang lahat ng bagay na ito. Ito rin yung kanyang will. Apostol Pablo, sinabi, kaya napakaraming sitas. Kung aaralin talaga natin ito, makikita natin yung kalooban ng Panginoon. 1 Peter 1:2, sabi, according to the foreknowledge of God, the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience to Jesus Christ and sprinkling of His blood. Para ka makakasunod. Paano ka makakasunod? Di ba? Sa pagitan ng pagpapabanal ng banal na espiritu na siyang ibinigay sa bawat mananampalataya para ano? Para masunod mo ang mga utos ng o mga salita o mga gawain ng Panginoong Hesukristo
At hindi lamang iyon, medyo direkta pa sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 17:17 ng John, sanctify them in the truth. Ano ba yung truth? Sabi niya, your word is truth. Kaya kung kinakaligtaan mong basahin ang salita ng Diyos, kinakaligtaan mo rin ang kanyang naisin, ang kanyang kalooban para sa iyo bilang isang mananampalataya. Hindi lamang yan mag-isalumang tipan Sa Psalms 119 verse 9, ang tanong nung may akda, how can a young man cleanse his way? Yung sumunod na sagot, by taking heed according to your word. Kaya malaking bagay na pagtuunan natin ang salita niya, aralin, basahin, aralin. Kung pwede pa nga i-memorize natin ito. Kung paano yung mga tao sa lumang tipan ay ganoon ang ginagawa at sa bagong tipan ay ganito rin. Paano tayo ngayon? Ganoon din ba ang ginagawa natin? Inaaral natin ang kanyang salita para tayo ay matuto, hindi para pahagingan yung ibang tao. Minsan akala nila pahaging, pero kung binabasa mo, inaaral mo, matutuwa ka rin dahil sinasabi niya ito sa iyo. At ang isa pa nga example, sa Psalms 143 verse 10, sabi ni David, teach me to do your will, for you are my God. Your spirit is good. Lead me in the land of uprightness, the knowledge and practice the requisites for godly and upright living, ay sinasabi rin yan doon kay James. Kaya, hindi ka magkukulang. Bumasa ka ng lumang tipan, bumasa ka ng bagong tipan, nandoon, itinuturo niya kung paano kang magkakaroon ng kaalaman sa kanyang kalooban. Kung babansinin nga natin dito mismo sa Colossus, mayroon sinabi si Apostol Pablo sa verse 2, sa chapter 2, verse 2 and 3. Samahan niyo po ako ron. Upang maaliw sana ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakaisa sa pag-ibig at magkaroon ng lahat ng mga kayamanan ng buong katiyakan at pagkaunawa at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo, na sa Kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Hindi mo pa ba aalamin kung sino si Kristo, na kung saan doon sa Kanya nakatago lahat? Ang katalinuhan, kaalaman, karunungan. Hindi mo ba pag-aaralan ang Kanyang salita? Kaya, mapalad tayo. Inilimbag ang Biblia. Hindi lamang iyon sa kahit anong busy mo, kahit nasaan ka pa. Meron na sa cellphone ang kanyang salita. Hindi mo po pwedeng idahilan na wala po yung Biblia, na iwan ko sa bahay Kasama mo cellphone mo. Minsan ka, mas matagal tayo sa reel at kung ano-ano pa. At iyon ay pagkakaroon ng kaalaman at pagkaroon ng ang isa pang makikita natin dito, yung filled with the knowledge of God's will, ay magkaroon ka ng spiritual wisdom. Pag nagsimula na ang takot mo sa Panginoon, hindi yung takot na nanginginig ka dahil baka maparusahan ka, kundi nandoon yung paggalang mo sa Panginoon, paggalang mo sa Kanyang salita. Doon nagsisimula ang kaalaman.
At kung mapapansin nga natin doon sa Proverbs 19, 9:10, sa Proverbs 9 verse 10, ang sabi, malinaw na sinasabi diyan ay ganito: The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight. Kaya patuloy nating hangarin o tayo magkaroon ng takot sa Diyos na simulan nating aralin ang kanyang salita. Ito'y kay Solomon, pero mayroon ding sinasabi si David pagdating doon sa 111 verse 2. Sa verse 2, great are the works of the Lord, studied by all who delight in them. Kung ito ay inaaral mo, ay nagkakaroon ka ng katuwaan, kagalakan. Natutuwa ka dahil natuturuan ka niya. At sa verse 10 niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all those who practice it have a good understanding. Di ba napakaganda? Napakagandang encouragement yung mga bagay na iyan. At kapag inaaral mo na ang salita ng Diyos sa bagong tipan, na kung saan direktang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa 17:3 ng John, and this is eternal life. Buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan kasi pagka sa Biblia. That they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Kapag inaaral mo ang Panginoong Hesukristo, kung sino siya, at ano ang kanyang salita, ay nanduroon. Nakikilala mo ang Diyos Ama. Sabi nga sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by means of me. Hindi mo pa ba siya kikilalanin? Hindi mo ba siya aalamin? Hindi mo ba aaralin ang kanyang mga salita? Na kung saan siya lamang ang daan, siya ang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, patuloy nating alalahanin. Patuloy nating pagtiyagaan, magsikhay na alamin ang kalooban ng Diyos. Kaya patuloy natin basahin. Sabi nga let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalms, hymns, spiritual songs, singing with grace. Hindi ka lang aawit para lang maibuka ito. Sabi diyan, singing with grace in your hearts. Kanino? Sa kapwa? Hindi. Sa Lord. Kaya ka umaawit ng himno, kaya ka umaawit ng mga spiritual songs with grace sa iyong puso. Para kanino? Unang-una, sa Diyos, sa Panginoon. Pag umaawit ka ng mga ganoon, hindi ba ito ay babahagi mo rin sa iyong mga kapatid? Kaya, napakarami, napakasarap aralin ng Panginoon. Ito hindi, kung talagang
Aaralin mo siya, hindi lang for the sake na magkaroon ka ng kaalaman na mas magaling ka sa kanila. Hindi ganon. Pagkos magkaroon ka ng kaalaman para mas makilala mo si Kristo, makilala mo ang Diyos, at nang makita mo ang kahabag-habag mong katangian, katatayuan. Napakaraming sitas dito na kung saan ay sinasabi na talagang yung pagpapasalamat at patuloy na ganun ang ginagawa ni Apostol Pablo. Idinadalangin niya ang bawat iglesia sa Pilipos man, mayroon din siyang ganun. Na kung saan ay ninanais niya na sila ay mapuspos ng bunga ng katwiran ng Panginoong Hesukristo. Nawa tayo rin, hindi lamang para sa ating sarili, bagkus sa ating ding kapwa mananampalataya, na idinadalangin ba natin sila na sila ay mapuspos ng kaalaman, mapuspos ng katalinuhan. Yung katalinuhan kasi ito yung paglalapat na ng mga kaalaman mo sa salita ng Diyos, yung kung saan ito yung katalinuhan mo eh. Yung word kasing wisdom sa Old Testament, yan ay sinasabing skill. Ito yung skill mo para ilapat yung iyong mga natutunan sa buhay. At ikalawa, para doon sa yung worthy living, worthy manner to live, worthy living para sa Panginoon ay yung fully pleasing Him. Alam mo, yung kung merong ikaw right thinking, ito yung nagli-leads din sa right conduct mo. At sabi nga nung isang commentator, sabi niya, the end of all knowledge is conduct. Ganun tayo. At hindi lang yon, hindi lang siya. Meron pang isa. Sabi niya, what you live is what you really believe. Everything else is so much religious talk. Kaya, tingnan natin. Okay, patuloy na bawat isa sa atin ay makita ito. At bilang isang mananampalataya, ang chief aim natin talaga ay kung tayo ay namumuhay ng karapat-dapat sa Panginoon, ito yung pinaka-chief aim natin na malugod ang Diyos sa atin. Na talagang siya lamang ang ninanais mong malugod. Ito yung disposition mo to comply doon sa mga salita niya na binabasa mo. Na please siya, malugod siya sa malaking bagay. Hindi lamang sa malaking bagay, bagkos doon din sa maliliit na bagay, malugod siya sa iyo. Bilang tayo ay mga tagasunod ni Kristo, kung si Apostol Pablo, sabi niya siya ay bond servant o slave, tayo kaya? Diba? Ganun din. Bilang tagasunod ni Kristo, yun din ang ating naisin. Kaya, hindi tayo sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo para lamang makita ng ibang tao, kundi tayo magiging man pleaser, people pleaser lang. But tayo ay sumusunod sa Kanya ng buong puso dahil tayo ay may takot sa Panginoong Hesukristo. Tayo ay sumusunod dahil tayo ay alipin ni Kristo. At ginagawa natin ito dahil taos ito sa ating puso. Kung taos ito sa ating puso, kusa itong nakikita sa bawat isa sa atin. At alam ko naman na ang bawat isa sa atin ay gayon ang ginagawa, na kung saan ay tagtagan, magsumika pa tayo na mas
malagpasan pa natin araw-araw yung ating ginagawa na mapupurihan siya, malugod siya. Mas higitan pa natin yun araw-araw. Hindi para makipagkumpetensya tayo sa kapwa natin mananampalataya, kundi ang ating aim, malugod ang Diyos. Isa sa fully pleasing Him, yung nagkakaroon ka ng bunga ng banal na espiritu at yung mabubuting gawain na kung saan ang bawat matabang puno ay namumunga ng sagana, ay gayon din. Ito'y inihalin tulad ng salita ng Diyos ni Apostol Pablo na kung saan kung ikaw ay matabang lupa ang iyong nalagay sa iyo o ikaw ay nalalagyan ng kumbaga ihalin tulad natin na ang salita ng Panginoon ay fertilizer na kung saan ito'y nagpapataba sa atin, sa ating puso, sa ating kaisipan, na kung saan namumunga tayo ng marami. Tandaan natin sa Galatians 5:22 and 23 na kung saan ay inuna yung love. Kung wala kang love, wala kang joy. Kung wala kang love, wala kang patience. Kung wala kang love, wala kang long suffering. Kaya napakahalaga ng love. Pero hindi lang love. Hindi emotional love, kundi holy love. Kasi discipline is part of love. Masakit pero itinutuwid ka ng Panginoon kung nagkakamali tayo na malugod natin itong tanggapin. At kahit nagbabasa ka, nag-i-increase ka ng knowledge, pakatandaan natin, laging ang parangal ay sa Kanya. Dahil ipinapahintulot niya ang lahat ng mga bagay na ito. Na nag-i-increase ang knowledge mo sa Kanya. At kung mapapansin nyo, dahil nga maraming eresiya nung time na iyon sa kanila, isinama ni Apostol Pablo sa Colosas yung verse 14, verse 14 hanggang 22. Tingnan nyo sabi sa verse 14, na sa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang pagkasunduin ng Diyos sa Kanyang sarili, ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit, na ginagawa ang kapayapaan sa magitan ng dugo ng Kanyang krus. At kayo na dati ay hiwalay at mga kaaway ang pag-iisip sa pamagitan ng masamang gawa, ay pinagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawang laman, sa magitan nitong kamatayan, upang kayo'y iharap na banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Kung titingnan natin, di ba, nandoon pa rin yung kalooban ng Diyos na kung saan kaya tayo tinawag, kung kaya tayo nandirito, nag-aaral ng Kanyang salita, hindi lang para dumami ang ating knowledge, kundi pabanalin tayo. At pagdating ng panahon, ikaw ay haharap sa Kanya na blameless, walang dungis. At doon makikita natin, di ba, kung ikaw ay nagbubunga at sa isang salita ng Panginoon doon sa Matthew 5:16, let your light shine upon men. Makita nila yung liwanag mo. Hindi liwanag ng ano pa man, kundi liwanag ng iyong buhay, liwanag na kilala mo ang Panginoong Hesukristo na siyang tumubos sa iyo. Hindi lamang doon nagtatapos. Yung makita natin increasing in the knowledge of His will. Dito naman, yung isa sa subpoint ng fully pleasing Him, increasing in the knowledge of Him. Increasing in the knowledge of Him, pag nagpuprogreso ka na, ay
maaring masabi mo na rin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 3:10. Samahan niyo po ako sa 3:10. Tingnan niyo. At kayo'y Philippians 3:10. Sa Pilipos 3:10, makikita natin dyan, eto, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matutulad sa kanyang kamatayan. Yung sinasabi niyang ito ay sacrificially. Kung paano ang Panginoong Hesukristo ay nag-sacrifice para sa kabutihan natin. Ganoon din ang ginagawa ni Apostol Pablo. Ipinapangaral niya ang salita ng Diyos para yung iba ay magkaroon man ng pagkatuto. Yung iba ay magkaroon man kung ano ba itong kabanalang ito. Kung ano ako mamumuhay ng ayon sa karapat-dapat sa Panginoong Diyos. Makikita natin dyan, di ba? Sabi, to learn simply for the sake of learning expands the mind but does not necessarily transform the heart. Kaya patuloy tayong dumalangin sa Diyos. Ang tanong, nagsisikap ba ang bawat isa sa atin na makilala ang Panginoon? Kanina, yung kanyang kalooban. Eto, ngayon, nagsisikap ba tayo na makilala natin ang Panginoong Jesus? Na kung saan na makikilala mo ang Panginoong Jesus, ay nakikilala mo ang Diyos Ama, na ayon na rin mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Nawa, sama-sama tayong magsikap na mag-aral, na kilalanin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 12 and 13 ng Kolosas, sabi, 1 chapter 12, 11 to 12. Sabi diyan, naway palakasin kayo ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Sa ESV nakalagay ganito, by being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Kaya, lahat ng mga bagay na iyon, unang-una, di ba, ipapanalangin natin na tayo ay maging karapat-dapat. Yung ating pamumuhay ay karapat-dapat sa Panginoong Hesukristo. Ikalawa, yung malugod siya sa ating mga gawain at patuloy na nakikilala natin siya sa pamagitan ng kanyang salita. Makikita natin dyan yung word na being strengthened by His power. Yung word na yon, being strengthened, hindi atin, hindi dahil sa pagsisikap natin, yung word na sumunod, by His power, kanyang kapangyarihan. Nagagawa natin, nagagawa natin ang lahat ng mga bagay na yon, bearing fruit, nakikita yung kaliwanagan sa iyo, hindi ito sa iyo. Ito ay sa pamamagitan ng kapahintulutan niya
kanyang kapangyarihan na ipinahintulot niya. Kaya yung strengthen, hindi atin ito kahit binabasa natin itong kanya salita. Nagiging malakas lamang tayo kung tayo ay gagabayan ng banal na Espiritu at binibigyan tayo ng kagalakan na ito ay ilapat sa ating pamumuhay dahil sa pag-udyok ng banal na Espiritu. Being strengthened, ito yung continuous na ginagawa ng Diyos sa atin. At hindi siya titigil para sa kagalakan, magkaroon ka ng kagalakan, kalakasan, na maalaman mo yung kanyang kalooban, makilala mo siya. Siya ang nagbibigay din ng lahat ng ito. Ito'y patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa at seguridad. Kaya patuloy nating alamin ang kanyang salita. According to His glorious, strengthened with all power, according to His glorious might. Sa kanyang naisin pa rin. Sa kanyang kalooban pa rin. Yung word na sumunod, for all endurance and patience, hindi lamang for all endurance and patience, may karugtong with joy. Diba? Kasi pwede kang magtiis, gawin ang lahat ng mga bagay na ito, ang masama ang loob mo eh. Pwede kang sumunod sa mga bata na lang, di ba? Pag inutusan mo sila, minsan, ayaw nila. Sumusunod pero nagdadabog. Pero ito sinasabi niya, na magagawa mo ang lahat yun. Palalakasin ka ng buong kapangyarihan ayon sa kanyang naisin sa lahat ng pagtitiis sa ating buhay. Kaya dito makikita natin yung perseverance and preservation ng Diyos. Yung perseverance, ito yung obligasyon mo, while yung preservation ay galing sa Diyos. Ito yung nagbibigay ng lakas sa iyo para gampanan, para ikaw ay maging matatag, para ikaw ay patuloy na tumakbo sa takbuhin ng Kristiyano, pamumuhay Kristiyano. Kaya kung makikita natin yung parang parallel niyan doon sa Efeso 3:16 na kung saan sinasabi, kasi yung Efeso at Colossus ay sabay itong ipinakalat nung time nila para basahin sa mga iglesia. Sa 3:16, upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa magitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Hindi lang labas, hindi lang tayo magiging man-pleaser, bagkos sa kalooban natin, kung inaalam natin ang kalooban ng Diyos at makikilala mo ang Diyos sa magitan ng kanyang salita, ito'y dumadaloy ng hindi ka napipilitan. Ito na yung way of living mo. At sabi pa nga rin ni Apostol Pablo sa 4:13 din,
sa Pilipos. Ito, palasak to sa atin eh. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa atin. Kung paanong si Apostol Pablo ay pinalalakas ng Panginoon, ganun pa rin tayo. Hindi nagbabago ang kanyang salita. Kaya sabi sa Psalms 1, verse 1, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. Mapalad ka pag ikaw ay hindi sumusunod sa mga payo ng masasama. Bagkus, tumatayo ka sa panuntunan ng Diyos upang siya'y mapapurihan. Kaya, yung kung paano tayo ay makakapamuhay ng karapat-dapat sa Diyos ay nandoon yung tatlong bagay na makikita natin na sinasabi rito. Una, idinadalangin ba natin na tayo ay magkaroon ng karunungan sa kanyang mga kalooban? At ang focus mo ba ay talagang malugod ang Diyos, malugod ang Panginoong Hesukristo sa ginagawa mo? At bilang pagpaparangal sa Kanya, dapat tayong laging pasalamat dahil sa magitan ng Kanyang tulong sa verse 11 and 12. Being strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy. Magagawa natin lahat, may kagalakan, dahil sa Kanya rin mismo galing ang lahat ng iyan. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Muli, dakilang Diyos na sumasalangin, narito kami ay nagpupuri, nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa bawat isa sa amin. Nga po, O Diyos, ay patuloy na binibigyan mong kaalaman sa iyong kalooban, na kami ay patuloy na nandoon ang focus namin ay malugod ka. Nawa, O Diyos, tulungan mo kami sa mga bagay na iyan. Nang sa gayon, Ikaw ang siyang mapapurihan sa aming salita, gawa at isipan. Kaya nga po, O Diyos, purihin ka sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.